Magandang hapon sa lahat. Palubog na po ang araw. Ay ang lingkod ay dito po sa Mindis, Cavite. Sa ngayon mga kaibigan, ating pong pag-usapan ay tungkol sa dito po sa mga awit 55. Panalangin ng isang pinagtaksilan ng kaibigan. So, isang maskil ni David upang awitin ang punong mga awit sa saliw ng mga instrumentong may kwerdas. So, isa sa mga alam ko lang po ay na may kwerdas ay ang gitara, no? May kwerdas ang gitara, no? So, ito siya, no? Aking basahin ang verse 1. Ang panalangin ko, O Diyos, pakinggan. Madaing ko ay huwag namang layuan. Purihin na ba ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita? Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong kabutiang loob sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa iyo lamang ang parangkal, kapurihan, kabutihan, O Lord. Sa pangalan ni Jesus namin pa yung tagapagligtas. Amen and amen. So, dito mga kaibigan, sa una, ang panalangin ko, O Diyos, pakinggan. Mga daing ko ay huwag namang layuan. So, dito mga kaibigan, mapalad po tayo dahil pwede tayong manalangin. Kaya, anumang oras, anumang sitwasyon, mayroong tutulong po sa atin, na walang imposible po sa Kanya. Kung ito man ay oras ng bagyo o anumang sakuna, nandyan po ang ating Panginoon na siyang tutulong sa bawat isa sa atin. O kaya napakasaya na ating malaman na anuman ang sitwasyon natin sa buhay, ang ating Panginoon ay handang tumulong sa bawat isa sa atin. No? So yan, kaya napakapalad po natin ang mga nilalang niya. No? Sa to, lingapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin. Gaano man kabigat ang ating suliranin, nandyan ang ating Panginoon na siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Ano man kabigat, no? Ano man kalaki. Kung ating problem ay tulad ng Mindis, Cavite, ang solusyon ng ating Panginoon ay ang entire Cavite province. Kaya napakaganda pag tayo ay nasa ating Panginoon. Dahil walang imposible po sa Kanya. Sa 3, sa maraming banta na makaaway, nalilito ako at hindi mapalagay. Ang dulot sa akin nila ay kaguluhan. Namumuni sila at may galit ngang tunay. So yan mga kaibigan, no? So natural lang yun na may mga magagalit sa atin, may kung ano man, no? Hindi naman tayo perfect, kaya may magagalit, may maiinis. Subalit po ang kakampi natin ng ating Panginoon. Sino pa po ang laban sa atin? Kasi siya ay nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo itatakwil, at hindi tayo iiwan. 4. Itong aking puso tigib na ng lumbay. Sa aking takot na ako ay pumanaw. So natural lang yung tayo ay natatakot. Mayroong tinatawag minsan na fear of the unknown, no? So, di ba, mayroon tayong tinatawag minsan natatakot tayo, wala namang dapat katakutan. Tapos mayroong awit, no, ng mga Pilipino na ang takot ay nasa isip lamang, no? Ang takot ay nasa isip lamang. Kaya man makibigan, ano man ang mangyari, dapat tayo ay huwag tayong matakot. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. So yan po makibigan, no? Labis na sindak ang ating naranasan paminsan-minsan. Subalit, pag nandyan ang ating Panginoon, siya ang ating tagasagip. No? Walang
walang ano sa atin, no? Dahil siyang nandyan upang tayo ay sasagipin. Kaya salamat sa ating Panginoon. Wika ako, kung ako lamang ay may pakpak parang kalapati, ako ay lilipad. Hanapin ko ang dakong panatag. No? So yan, no? So minsan kailangan natin. Subalit makaibigan sa Psalms 46:1, nakalagay doon na, you are my strength, my refuge, and a ready help in time of trouble. Subalit sa David, sabi niya, kung tulad ako ng kalapati, lilipad ako sa malayong malayo na walang makadisturbo sa akin. Doon daw siya magtatago. No? So, biro mo yan, no? Pag tayo ay na kay Lord. No? So, tayo ay may refuge na. Mayroon tayong kutang tanggulan. No? Kaya napakaganda. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ako ay hanap agad ng kanlungan upang makiiwas sa bagyong darating. Naalala ko yung kuwan, mga kaibigan, no, kasi uso pa noon yung barko, no, from Jinsan to Manila. So pag magbagyo, nagtatago sila sa likod ng kuwan, ng bundok. So ibig sabihin, alam na ng kuwan, ng kapitan ng barko, ang kanilang refuge, no, na makapagtanggol sa kanila. Kaya napakaganda talaga, mga kaibigan, pag tayo ay kay Lord, no, dahil alalayan niya tayo. No? Sila ay wasakin, Yahweh. Guluhin mo. Pag-usap nila'y ayaang malito. Yamang karasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. No? So, ang mga kaibigan, mayroong isang military officer na enkwentro nila yung kalaban. Sabi ng kalaban na, kasi siyempre, official siya, tinitingnan niya yung laban. So, pag sinabi daw ng kaaway na maneuver to the right, mga tauhan nila, nagmamaneuver to the left. So, parang linilito sila, pero matalino itong military officer. Alam niya ang galaw, no? Pag halimbawa na sabihin ng nag-ano siya, maneuver to the left, ay ang volume of fire na, lilalagay niya sa right. No? Kasi alam niya ang galaw ng kaaway. No? Kaya dito, sabi dito na lilituhin ang kaaway. Pag malito, tatalo na. No? Sa lungsod na puno ng samat ligalig, araw-gabi doon sila'y lumiligid. So, yan, no, mga kaibigan. No? So, sa atin naman, no, sa Psalms 4:8 nakalagay na, I will both lie down and sleep in safety, for you alone, O Lord, is my refuge. Ang refuge natin ay ang ating Panginoon. Kaya pag tayo ay sa ating Panginoon, mayroong tayong tinatawag na kutang tanggulan. Sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, naghari pa rin ang katiwalian. Pati pang-api ay nasasaksihan. So, dito kapatid, parang survival of the fittest ito. Yung nangyayari sa Haiti o kaya sa Sudan, no? Yung mga... Kaya mapalad tayo dito sa Pilipinas dahil peaceful po sa atin. Kaya napakasaya tayo ng mga Pilipino. Ng Pilipinas, walang ibang magmahal kundi tayong mga Pilipino. Dito naman sa next. Kaya kung mabata at mapagtiisan, kung may mangungutya ay isang kaaway, kung ang maghambog ay isang kalaban, kanyang-kanya kung sila'y pagtaguan. So, dito si David, kung pwede daw iwasan. So, napakaganda naman umiwas tayo sa kaaway. Diba maganda pag iwas tayo sa kaaway para wala tayong kaaway. So, sa yung sa, mayroong isang yung grupo ng mga katutubo na iniiwasan nilang maka-encounter sila ng tigre. No? O kaya leon, pero pag wala nang magawa, ay siyempre ninabala nila yung leon, kinakain po nila. Ang mahirap nito ay tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa.
Dati kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo kasama kong lagi. Biglang kamatayan, nawa ay dumating. Ihulog ng buhay sa daigdig ng mapatay. Sa kanilang puso't naging sa tahanan, yaong naghahari, pawang kasamaan. So, mga kaibigan, bali apat po ang maaaring gawin natin sa kaaway. Ayon sa Matthew 5:44, yung kaaway ay ating ipag-pray, ang kaaway ay ating mahalin, ang kaaway ay ating gawa ng mabuti, ang kaaway ay ating pagpalain. So, yan po ang maganda natin gawin sa kaaway. So, yan mga kaibigan. No? Tapos dito naman sa next verse, kayawi lang ako hingi ng saklulo. Aking natitiyak, ililigtas ako. Wow! Sure na sure tayo pag tayo ay kay Lord. Sure na sure tayo na tayo ay kanyang iligtas. No? Di ba? Napakaganda. Pag iligtas tayo ni Lord. No? So, ililigtas na tayo. No? Sure na sure tayo mga kaibigan. Kaya walang ako hingi ng saklulo. Aking natitiyak, ililigtas ako. Sa umaga't hapon, maging sa gabi rin. Aking itataghoy ang mahinaing. At ang aking tinig ay kanyang diringgin. Iligtas mo ako mula sa labanan. At pababaliking taglay ang tagumpay. Matapos gapiin ang mga kaaway. Magkaibigan, saan man tayo pupunta, no? Pag tayo ay kay Lord, tagumpay ay nasa atin. No? So, napakaganda malaman natin ang success ay sa atin. No? Yan. So, tuloy po tayo. Ang Diyos na hari sa mula't mula pa ay diringgin ako, dulipigin sila. Yan, ibig si Lord. Si Lord ang makipaglaban sa kanila. Ipaglaban tayo ni Lord. Pagkat ni sa kanya ay wala silang takot, ayaw nang magbago at magbalik loob. Itong taong dati aking kasamahan, mga kaibigay, kanyang kinalaban. At hindi tumupad sa aming kasunduan. Ang dulas ng dila parang mantikilya. Ngunit nasa puso nagpupuot niya. Ang masalita niya ay tulad ng langis, ngunit parang tabak ang talas ng tulis. Lagak ka Yahweh iyong suliranin. Alalayan ka't ipagtanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ngunit ang bulaan at mamatay tao sa Diyos, sa hukay sila'y itapon mo. Hindi magtatagal ang buhay nila sa daigdig. Ngunit tanging sa Diyos ako mananalig. Basahin ko po mga kaibigan ang mga awit 55 mula po sa simula. Panalangin ng isang pinagtaksilan ng kaibigan. Ang panalangin ko o Diyos pakinggan, madaing ko ay huwag namang layuan. Lingapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin. Sa maraming banta na makaaway, nalilito ako't hindi mapalagay. Ang dulot sa akin nila'y kaguluhan. Mamumuhi sila't may galit ng tunay. Itong aking puso'y tigib na ng lumbay. Sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak ng labis. Wika ko kung ako lamang ay may pakpak. Parang kalapati ako ay lilipad. Hanapin ko ang dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar. At doon sa ilang ako mananahan. Ako ay hanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong darating. Sila ay wasakin Yahweh, guluhin mo pag-usap nila'y hayaang malito. Yamang karahasan ay nakikita ko at sa lungsod din nila ay magkakagulo. Sa lungsod na puno ng samat digalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, maghari pa rin ang katiwalian. Pati ngang api ay masasaksihan. Kaya kung mabata
at mapagtiisan. Kung ang mangangutya ay isang kaaway, kung ang maghambog ay isang kalaban, kayang-kaya ko pang siya'y pagtaguan. Ang mahirap nito'y tunay kong kasama, aking kaibigan, itinuturing pa. Dati kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo kasama kong lagi. Biglang kamatayan nawa ay dumating, ihuhulog ng buhay sa diigdig ng mapatay. Sa kanilang puso maging sa tahanan, yaong nagahari pawang kasamaan. Kaya lang ako hingi ng saklulo, aking natitiyak iligtas ako. Sa umaga at hapon maging sa gabiring, aking itataghoy ang mga hinain. At ang aking tinig ay kanyang diringgin. Iligtas ako mula sa labanan. At pabaliking taglay ang tagumpay. Matapos gapiin ang makaaway. Ang Diyos na hari na mula sa mula pa ay diringgin ako, lulupigin sila. Pagkat ni sa kanya'y wala silang takot, ayaw nang magbago at magbalik loob. Itong taong dati ating kasamahan, mga kaibigay, kanyang kinakalaban. At hindi tinupad sa aming kasunduan. Ang dulas ng dilay parang mantikilya. Ngunit nasa puso, pagkapuot siya ang masalita ay tulad ng langis, ngunit parang tabak ang talas ng tulis. Ilaga kayawi iyong suliranin. Alalayan ka't ipagtanggol rin, sa buong matuwid di niya bibigin. Ngunit ang bulaan at mamatay tao, sa Diyos sa hukay sila itatapon mo. Hindi magtatagal ang buhay nila sa daigdig, ngunit tanging sa Diyos ako ay manalig. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat Lord sa iyong pagpapala. Panginoon, dinadahin ko na ikaw po ang aming gabay at patnubay. Salamat o Lord. Gamitin mo po kami sa makapangyarang paraan para sa iyong ubasan, sa iyong kaharian, para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian o Lord. Sa aming Diyos, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, dinadahin po namin ito sa matamis na pangalan yung anak na si Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.